Bakit mo na pagdesisyonan, sir, na kahit meron ka ng existing na mga sasakyan, kumuha ka pa ng minivan? Bakit? Actually, ang talaga nakapagpa sa akin. Ay, naku po, ang ganda nito. Green. Sige lang po, dahil lang po kayo. Okay, kulay green pa rin tayo mga kaibigan. Green. Dahil nandito tayo sa Isa Snack. Located kami rito sa Unit 11, Landing Building, CJ Santos, Malenta, Valenzuela City. At ngayon ay may bagong minivan na naman tayo na nakita doon sa tapat. Puntahan na natin bago tayo makapiright. Bagong buhay minivan story na naman pakinggan natin. Come on. Yan, tara na boy. Maligo ka muna kaya? Ang maligo? Iba na to! Ay, iba na ba yan? Nung nakaraan, ang suot ko Isa Snack. Ngayon, mama ko. Ayan o, sama-sama yan eh. Mama ko, Mayora Company. Mama ko. Ayan, puntahan natin si sir. Hello po, sir. Hello, sir. Hello po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan niyo, sir? Ed na lang po. Ed? Opo. Ayan. Edison actually. Pero Edison. Ed na lang, opo. Si Sir Ed ay galing sa... Taga saan ka, sir? San Jose del Monte, Bulacan. Ikaw, sir, ay nagpunta rito gamit ang iyong minivan. Ang ganda, ang forma. Parang sa'yo talaga kasi maporma ka rin. Ay, hindi naman po. Ang humble nito. Mahihayin siya. Kaya nga, para siyang mahihaing GL. Kaya alam mo si GL? Sino pong GL? Flip top, battle rapper. Oo. Kaya alam mo ba yun? Bakit? Sino ka? Comment nyo dyan kung may pagkakawangi sila ni GL, si Ed. Anong pangalan pala muna nito? Ayun po, siya po si Fuji. Fuji! Opo, actually yung dalawang anak ko yung nagpangalan sa kanya. Bakit daw Fuji? Galing kami recently sa Japan, lagi nilang nababanggit yung si Mount Fuji. Kaya nakatuwa nila kasi galing ng Japan to. Kaya sabi nila, si Fuji na lang. Fuji. Bukod sa galing Japan, yung Mount Fuji, ang Fuji! Ang Fuji talaga! Ang Fuji mo! Anong unit? Ano yung mga specs na alam mo tungkol dito kay Fuji? TA64W na base, turbo 4x2. Samurai ba siya? Ano po ito? Samurai po. Samurai Opo. na automatic, may turbo. Opo. Tama ba? Automatic po, 4x2. 4x2. Okay. Bago natin alamin pa yung kwento tungkol dito kay Fuji, pwede bang malaman, sir, kung saan mo unang nakilala ang minivan at paano ka na humaling at umabot sa punto na parang gusto ko magkaroon ako ng minivan? Paano ka nagsimula, sir? Bali ang istorya talaga nung hilig ko sa K-Cars taong 2017. Nagbakasyon kami sa Japan ng pamilya namin. Doon ako na-start nakakita talaga ng napakaraming KG Dosha na kategory. Yun ang tawag. Apo. Paano tawag? KG Dosha. KG Dosha. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Yun po ang ibig sabihin nun ay yung mga light vehicles or yung expressway legal na mababa ang displacement. KG Dosha. Opo. Ano yun? Japanese word? Japanese po. Japanese. Kaya sabi ko nung doon ako nagsimula makakita, sabi ko ang cute na itong mga to. Sabi ko pag uwi ko ng Pilipinas, sana makakuha rin ako. Kaya lang, anong taon pa lang yun? 2017. Nakalipas na ng mga ilang taon, hindi ako nakakakuha kasi yung connotation na sabi nila SR plus daw. Diba? Sabi converted daw, ganyan-ganyan. Pero ako naman, dahil yung pamilya na mahilig talaga na anything na tungkol sa Japan, hindi ako nagpapigil. Lalo na, ang talaga nag-udyok sa akin si Sir Omar. Uy! Si Mayor talaga yon. Bakit ako? Ba't naging ako? Paano nangyari, sir? Paano naging ako? Nung unang kinuha nyo si Bukbok, lalo na nung kinukuha nyo dun sa crate, parang ako ikaw talagang sobrang excited ko talaga. Pakita mo nga may dumaan na minivan. Yun pa isa. Yun. Ayan, may dumaan na minivan. Medyo dumadami na talaga minivan dito, mga kaibigan. Ayan, sir, tuloy natin. Anong... Ayun, na parang feeling mo. Parang bata ako kasi feeling ko, kailangan ko tong magkaroon talaga kasi ilang taon na ako nagtitiis. Teka, ano yung pinagtitiisan mo? Yung ano mo, yung gigil mo na magkaroon ng minivan, parang ganon. Sabi ko nga, nung 2017 ko pa gusto talaga. Kaso, ang issue is, yung laging sinasabi nila is yung conversion daw, baka di na maayos. Pero, alam mo naman sa atin, yung mga Pilipino, napakagagaling. Yung mga builder na, napakaganda ng invention nila ng yung baki-baki. Totoo pala yung sinasabi ni sir. Yung Kala ko sarcasm. Hindi po. Kasi may mga Pilipino talaga ang gagaling. Ayan, sir, tuloy mo. Yung conversion, ang ganda. Maganda na po ang conversion. Kaya nung
syempre, nag-research ka lagi. Araw-araw yun, nagre-research ka talaga, nakakapanood ka ng mga video. Doon na ako nag-decide talaga na sabi ko, oras na. Lalo na nakita ko nga po yung video nyo. Kukuha na ako talaga, hindi na ako magpapapigil. Yan. Yun talaga yung ano. So, nung naramdaman mo yun, sir, ano yung naging next move mo? Siyempre, hahanap ka ng builder. Paano yung naging sistema nun? Paano ka naghanap ng builder? Bali, lahat naman ang kinaganda sa atin, yung panahon ngayon, lahat accessible na online. So, yung medium na nandyan na, ready na sa'yo para i-digest lahat. Magre-research at magre-research ka talaga. So, doon ko nalaman na ang karamihan talaga is nanggagaling ng Davao or nanggagaling ng Cebu. Depende na lang sa'yo kung sinong mapupusuan mo na builder. May mga tinignan na ako. Actually, syempre, gusto ko sana nasa Manila. So, ang dami namang builder din dito, lalo na sa Batangas at Cavite. May mga ilan ako nakita, kaso hindi ko nagustuhan. Pati yung dun sa Bulacan. Alam ko, nag-PM ako kay Sir Omar noon isang beses. May tinatanong ako sa kanya. Hindi ko na lang po babanggitin ko ano. Malamang di na naman ako nag-reply niyan. Nag-reply ba ako? Nag-reply po. Nag-reply. Ano kayo ngayon? Nagre-reply ako pagka matalino yung tanong. Bakit? Sino ka? Ano ba yung tinanong mo nun, sir? Ba't ako nag-reply? Yun yung tungkol sa video ni Sir Andre, yung police. Yung yung kulay green niya na minivan. Palpak yung builder. Ay, hindi ko ako ang nagsabi. Hindi, yun yung title nun. Yun yung title nun. Palpak na builder ng minivan. Bali, may titignan kasi akong builder na kinonfirm ko sa inyo. Tinanong muna kita. Sabi ko, Sir, alam ko hindi mo naman sasabihin kung sino. Pero sabihin nyo lang po kung oo o hindi. Kung ito po ba yung builder na yun. Sumagot naman po kayo. Malinaw na malinaw naman. Anong sabi ko? Sabi nyo hindi. Ganun lang kasimple. Kasi yung tanong na yun ni Sir Ed, hindi siya generic na tanong. Ano yung mga generic na tanong? Ano magandang minivan? Magkano minivan? Saan makakabili ng minivan? Yung mga tanong na yun, yung mga sagot doon available na po online. Di ba, sir? Opo. Kasi pwede mo i-search minivan Philippines price. At least meron kang idea kung magkano presyo. Minivan for sale. Halimbawa, taga Cavite ka. Minivan for sale Cavite. Makikita mo na kung saan ka pwede bumili ng minivan. Tapos ano yung pinakamagandang klase ng minivan? Depende sa iyo. Hindi pwedeng ako magsabi nun. Depende yun sa'yo. Galit ba ako, sir? Di naman. Hindi naman. Ay, di naman. Ayun, sir. Sumagot ako na hindi. Opo. So, tumuloy ka dun sa builder na napupusuan mo. Actually, hindi. Kasi nung nakita ko yung unit, actually hindi siya builder eh. Ano pala yun? Para siyang nagba-buy and sell. Kinukuha niya rin sa Davao, tapos binebenta niya na lang dito. Kumbaga siya na lang ang nagpipinish dito. Medyo hindi ko lang nagustuhan dahil yung conversion nata hindi masyado maayos. Grabe yung ganit ng steering. So hindi ko alam kung anong klaseng conversion ang ginawa sa kanya. Kaya hindi kami nagkasundo. So sa sobrang kagustuhan ko talaga, nag-message na ako, pati nag-post na ako sa mga iba't ibang groups ng DA. Sabi ko, may ready na po ako na cash. PM na lang po yung offer sa akin. Hanggang sa yung builder ko mismo, nag-PM sa akin, nagustuhan ko. Nagustuhan ko si Fuji. Doon siya galing. Kakaibang approach na naman to. Ang kadalasan kasi, yung bibili, yun ang kukontak sa builder. Iba dating nito. Iba dating ni Sir Ed. Siya nag-post, yung builder ang nag-message sa kanya. So parang kung isipin mo, yung confidence level ng builder, di ba? Confident siya na, ako po, kaya ko po yan. Di ba? Pwede ako dyan. Parang ganyan. Taga saan yung builder na yan, sir? Meron po sila malapit sa may Balintawak. Yun po yung binabagsakan ng unit nila. May ginagawa sila mga palima-lima, tatlo. Pero may yarda talaga sila sa Davao. So far, okay naman. Okay naman po. Pero just like any other na second-hand na sasakyan, hindi po ang minivan, hindi po ang surplus. Talagang kailangan pagbagsak sa'yo, ang pinaka-rekomendasyon ko, talagang ipa-PMS. Hindi mo alam kung ano ang kwento nung sasakyan mo. Although syempre galing yan sa Japan, hindi mo na alam kung anong nangyari. Kaya mas maganda talaga, ang pinaka-recommended natin is ipa-PMS lagi. Okay. Shoutout kay Master Jojo ng Master Garage. Master Garage? Yes! Kaibigan ko yung mga yan. Kaibigan ko yan. Malapit sa puso ko yan. Dito pala. Malapit sa puso ko yan, Master Garage. Shoutout, Master Garage. Ayan. Kaya po ako napadpad din doon. Gawarin po ninyo ulit. Bad influence yata ako. Oo. Pero yun po, totoo yun kasi alam ko na yung may-ari is may gusto rin talaga na marami siyang DA na unit eh. Kaya sabi ko, confident ako na doon siya dalhin. Kasi kabisado. Totoo yun. Kasi bakit mo nga naman ipapacheck yung sasakyan mo sa isang shop o sa isang mekaniko na wala silang ganung sasakyan? Diba? Siyempre, kung ikaw, halimbawa ako, meron akong minivan, kabisado ko yan.
May minivan ako, tapos mekaniko ako. Kabisado ko yan. Pakikinggan ko lang, alam ko na kung ano sira. Alam ko na kung ano dapat higpitan. Parang ganyan, di ba? So, wala, sinare ko lang. Shoutout ulit, Master Jojo, Master Garage. Sir, gaano katagal na nga ito sa inyo, si Fuji? Bago pa lang po. Bali, magpo 4 months pa lang po sa akin. 4 months. Sa loob ng 4 months, sir, saan na so far yung pinakamalayo na binyahe mo itong si Fuji? Ang pinakamalayo ko po is Dasmariñas, Cavite. From San Jose del Monte, Bulacan. Opo. Suwabe naman ba biyahe? Opo, wala naman po akong naging issue. Siguro nung mga una lang talaga, may mga mapapansin ka, lalo na kung galing ka sa ibang sasakyan. Yung mga anything na yung mga langit-ngit, yung mga ganun, lahat naman yun naaayos. Kaya nung dinala ko kay Master Garage, sabi ko sa kanya, kung ano po yung sa tingin yung magandang palitan na po natin para maging smooth po yung paggamit. Lahat ng issue, maayos, kung meron man. So far, wala naman po talaga naging issue. Yung sinasabi nila na yung sa overheat, kahit anong sasakyan pa po yan, ganun din, nagkaka-issue ng ganun. Hindi po ang minivan ang salarin nun. Hindi po dahil surplus siya. Nasa pag-aalaga po. Sir, napansin ko parang confident ka magsalita pagdating sa sasakyan. Parang alam mo talaga kung ano yung problema mo at kung ano yung mga dapat mong gawin. Bakit ganun? Ano background mo sa sasakyan? Ang pamilya po kasi namin, lalo na po yung daddy ko, kinalakihan ko kasi na mahilig siya sa sasakyan. Kaya mahilig siya magkumpone, mahilig mag-ayos. Marami na pong dumaan na sasakyan sa pamilya namin. Yung hilig ko sa pag-alaga ng sasakyan, Doon mo nakuha. Opo, doon talaga. Ang usually ginagawa namin is, kumukuha kami nung lalo na yung medyo may edad na sasakyan, tapos saka namin binibihisan. Bakit nung sinabi mo yung medyo may edad na tumingin ka sa akin? Ay, hindi po. Hindi ba? Hindi, ako kasi kausap mo. Hindi po. Kaya normal yun natitingin. Kasi ako kausap ni sir eh. Hindi naman, Patingin siya bigla. hindi niya sinasabing may edad na ako. Hindi. Ayan. O sir, so pang ilang sasakyan mo si Fuji? Si Fuji po ay pang-apat. Pang-apat mo na sasakyan? Opo. Asan na yung tatlo? Nasa bahay pa din po. Meron lang akong isa na nasa kabilang bahay po. Ang daming, Ay, sorry po. ang daming bahay, ang daming sasakyan. Hindi, kaya nga nakapag-post siya ng ready na po yung pambayad, PM lang, ayan, parang ganyan. Sir, eto, bakit si Fuji? Meron ka ng existing, meron kang sedan, meron kang SUV. Why do you decide? Why did you? Why did you decide? Tama ba, sir? Why did Opo, you decide? tama po. Oh, why do you decided? Bakit mo na pagdesisyonan, sir, na kahit meron ka ng existing na mga sasakyan, kumuha ka pa ng minivan? Bakit? Actually, ang talagang nakapagpa-ano sa akin, nag-start na kasi mag-school yung dalawang anak ko. So, dun sa school nila, although malaki naman yung parking, ang hirap pag kami events. Lagi kasing masikip kasi may kanya-kanyang sasakyan. Sabi ko, talagang sakto talaga na yung minivan doon. Madaling maisingit, madaling maiparada. Saka, ang lagi kong excuse is, si Mrs. pwede nang mag-aral. Hindi ba nakakapag-drive si ma'am? Hindi pa po. Oo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Ikaw lang kasi gumagamit eh. Oo, ipamanayaw mo rin sa kanya. So yun yung dahilan kung bakit sa kabila ng meron ka ng mga existing na sasakyan, kumuha ka pa rin ng minivan. Opo, talagang dahil pampamilya. Bukod sa multipurpose kasi, ang dami mong pwedeng gawin. Pwede mong sakyan ng kahit na ano, pag nag-grocery ka, walang ka problema. Hindi kagaya nung ibang sasakyan kasi pagka yung medyo konti yung space. Dito, pwede mong itupi yung second row, hanggang isang mahabang ano na, kaya mong kargahan. Kaya mo nga isang pa yung motor eh. Okay sir, okay lang ba na medyo ikutan natin para makita naman natin ang tunay na ganda ni Fuji? Okay lang? Opo. Pero bago natin ikutan, panoorin muna natin to. Pansamantala natin pinuputol ang video na to para ipaalala sa inyo na 2025 na at ngayon 2025 ay meron tayong mission at yun ay makapagpamigay ng 2 minivan. Paano natin magagawa yan? Kailangan lang umabot tayo ng 600,000 subscribers sa YouTube at 1 million followers naman sa Facebook. Kaya naman ngayon pa lang ay mag-ambag ka na para pag naabot na natin yung mission natin, makakapagpamigay na tayo ng 2 minivan. Okay? So mag-like, follow, and subscribe ka na para masimulan na natin tong minivan giveaway ngayong 2025! Tuloy mo na yung video. Eto na, unang-una, ito bang Fuji na sticker na to sir ay nandito na to nung kinuha mo? Wala po. Pinalagay ko na lang Pinalagay po. mo na lang to. Tapos itong mga parang chrome na to sa sa wiper. Kasama na po siya dun sa... Kasama na siya. May mga ilan na lang po ako ng mga binawas. May mga tinanggal na po. Ito, pati itong chrome na to. Kasama na to. Kasama na po. So samurai nga. Samurai. Ano tawag dito sir sa ganitong kulay? Gray lang ba to? Ang magkakaiba yung sinasabi nila eh. Merong sinasabi, may mica blue daw, merong may battleship gray. Kasi medyo alanganin yung kulay niya eh. Parang kung ako tatanungin, doon ako sa battleship gray. Sa rehistro po niya, metallic gray. Metallic gray. Ang naka-declare sa... So puro siya chrome, no? Chrome. Ito sir, itong mugs na to, ito na talaga yan. Dinagdag mo na lang to. Apo. Anong klaseng mugs to sir?
15s po siya na Concept 1. Concept 1. Opo, Original yun, sir. original po. Ang humble, no? Yung sagot na, original po. Humble lang, pero original yan. Original na concept. Pagdating mo pa lang, sir, yan ang kagad nakita ko kanina. Basic lang, simple lang. Kaya na-appreciate natin dahil yung simplicity, talagang ano yan eh, okay yun. Diba, sir, no? Lalo pag minivan, hindi mo naman kailangan masyadong lagyan ng mga kung ano-anong borloloy, yung mga kolorete. Opo. Diba? Pwede bang buksan, sir? Pwede ko Pwede masilip po. yung loob? Opo. Okay, dito sa loob ay nakikita ko. Ang ganda nito. Ganda nung. Doon ako sa kabila. Gusto ko makita yung manubela. Tayo sa kabila. Ang ganda nito. Okay. Ang kanyang manibela ay napakaganda. Anong basa rito, sir? Grady? G-Ready. G-Ready po na Momo. Grady. Opo, ano po yan? Collab po ng Momo pati Grady. Grady tsaka Momo. Opo. Okay. Ang ganda nito. Tapos, ang dami mong mga ano, para dun sa PSI ng gulong, may ganun Tama ka po. pang aparato. Tapos ito, sir, ano to? Para saan to? Temperature gauge niya Temperature po, yung gauge. water temp po. Tapos, meron kang Android screen dito na malaki. Ilang inches to, sir? 9 po. 9 inches. Tapos, may ano to? Twitter ba to? Para sa speaker? Apo, Twitter po. Opo. Oo. Alam mong maraming alam sa sasakyan, 'di ba? Alam mong yung may-ari, alam niya kung ano gusto niya. Kumpleto yan. Kung ano gusto niya, yun na nandito. Simple lang yung upholstery, mga kaibigan. Black and gray. So, bagay siya sa pintura niya. Ayan, merong armrest. Tapos, ayan, the usual. Ganda nung ano. Yung mating mo, maganda. Pati ito, may every wagon na ano, parang ano, umiilaw. Ganda. Sa harap pa lang yun. Pakita mo si sir. Pakita mo. Oh, di ba? Smiling lang siya, oh. Kalma lang, kalma. Kalma lang. Automatic ba to, sir? O Manual po. Manual. Okay, buksan ko tong gitna, sir. Sige po. Okay. Dito naman sa gitna ay makikita mo na may mga anak na sumasakay dito dahil may mga unan. Ay, naku po, ang ganda nito. Meron siyang screen dito sa likod ng upuan. So, habang bumabiyahe, pwede kang nanonood. Ano to, sir? May speaker lang o pwede kang naka-headset dito? Pwede rin po. Pwede rin naka-headset? Apo, pwede rin po. Okay, ang galing nito. Ang ganda nito. Ano to, mga local channel o pwede kang mag-project din ng YouTube dito? Kung ano po yung nasa head unit, yan din po yung Ah, okay. So pare-parehas lang. Okay. Para po kasi talaga siya sa mga anak ko. Oo. Lalo na pagka yung medyo mahaba yung biyahe, nalilibang sila. Oh, ganda nito. Tapos yan, individual seat. Tapos may fan dito. Ang kakaiba rito, yung fan mo galing sa likod, sir. Bakit mo napagdesisyonan na yung fan mo ay nasa likod? Actually, yung aircon kasi malamig naman talaga. Kumbaga, pang-suporta na lang yan para sa mga gustong umupo sa likod. Mas madalas umupo yung mga anak ko sa likod. Oo. Kaya at least, medyo mahigop naman yung hangin papunta pa pinaka third row. Ganda. Simple lang naman po. Ang, 64W to, sir, no? Opo. Itong ganitong mating, saan mo nabili to? Online lang din po. Lahat naman po. Accessible na rin online. Lahat ng Send mo parts. sa akin yung link, ha? Sige po. Ibili ako ng ganito. Ang ganda rin ng mating. Gusto ko ng ganyan. Opo, yung deep Oo. dish matting po ang Anong sa tawag? kanya. Deep dish Deep matting. dish Opo. mating. Opo. Ayan. Expert. Sir, patingin ako ng likod. Sige po. Okay, sir. Dito naman sa likod, nakikita ko, simple lang, no? Pero andun pa rin yung mga chrome. Parang yun yung, ano niya eh, gray, tsaka yung chrome. Oo, yun yung accent niya, no? Oo, tapos may nakalagay, made in Japan. Built, not bought. Tapos, Summer Tales. Ano yung Summer Tales? Ano po, may YouTube channel po kami ni Mrs. Bali, ano po siya, sa mga pambata. Content creator ka? Opo. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Content creator ka pala? Opo. Ano yung mga content na napapanood sa Summer Tales? Bali po pang mga actually para sa mga toddlers siya or infants na para ma-develop yung sensory nila. So mostly, hindi po siya yung parang yung mga Cocomelon na. Oo. So usually po nakikita nyo doon mga parang mga characters lang, mga fruits, ganyan. Then nakikita nyo lang may animation lang po konti para ma-develop yung sensory nila sa mata, follow ng movements, gano'n. Yung pag-react nila, nila. Naging inspirasyon ko kasi yung sa anak ko. Sabi ko, kesa manood sila ng ibang video, yung sa amin nagawa sana namin. Oo. Mas okay. Ayun. Kumusta naman? Kumusta naman ang viewership? Okay naman po kasi actually kaka 100,000 na subscribers po namin. Itong buwan din po. Kaya ayun, malaking achievement po sa amin. Congrats. Thank you po. Oo. Yung pera. Wala po ako sa kalingingan ninyo. No, hindi totoo yan. Okay. Ayan, so nakakatuwang malaman na content creator pala sila, sir, no? Pwede ko na buksan to, sir? Opo. Baka dito yung silver play button mo, ha? Ay, wala po. Hindi Wala? ko na po Wala rito. Ayan. Okay, dito sa likod, ang ayos ng sasakyan na to. Ang ayos, malinis, parang
lahat ng parte ay pinag-isipan, pinagplanuhan at malinis ang pagkakagawa. Ito, mula sa, ano ba to, sir? Ano po siya, active na subwoofer. Oh, subwoofer. Oh, Nakamichi. May Sakuragi yan. Ha? Ha? Kanamichi. Nakamichi. Kala ko yun din. Ayan, so merong subwoofer. Meron ka ritong upuan na compartment din. Pwede ko bang silipin to, sir? Opo, ang laman po niya Ay, dito para po, sa sound system din. Opo, may amplifier po dyan. Amplifier. Dito naman sa kabila. Lahat po ng tools nandyan po. Oo, tsaka mga consumables, spare parts, no? Opo, lahat po. May payong. Ganda. Parang ano, organisado. Organisado ang sasakyan na ito. Kumpara natin sa sasakyan ko. Parang doon ka na papunta eh. Sanay ka lang sa marumi. Ha? Sanay ka lang sa marumi. Hindi organisado yun. Sanay lang ako sa kasi yung sasakyan ko, ito pakita mo na kagad. Huwag mo na i-b-roll. Ayan, ito po yung sa akin. Ayan. Ito po si Bukbuk. Maayos naman pala. Hindi, kasi kaya naman ganyan na medyo magulo yan. Kasi may shoot tayo ngayon. Oo. Pero pag walang shoot, sir, ganyan din yan. Di po, ang ibig sabihin yan, alam mong gamit na gamit yung sasakyan. Oo, kita nyo. Yun po ang Dito mo na, pinakamaganda. magtanggol ka pa. Eh, syempre, dalawa lang kami. Yung, yung sa akin po kasi, ngayon lang yan maayos kasi may interview. Pero pagka sinasakyan na ng mga anak ko, naku. Ganon din, mas magulo pa dyan. Lahat, ang daming mga chichirya sa loob. Pati mga talsik-talsik ng mga donut. Lahat. Donut? Ang sosyal ng pamilya nito. Hindi. Ano donut yan, sir? Naku, yung Dunkin' Donut lang po. Uy, dito. Yun, totoo yan. Ayan. So, ito, maganda. Promise, ang ganda. Organisado, presentable. Sara ko na to, sir, ha? Opo. Yun, no? Tapos, sir, ito na. Yung nasa ibabaw. Ito yung pinaka-unusual. Ano ang tawag sa ganyan, sir? Ang tawag po sa kanya ay roof box. Roof box. Opo. Ayan. Ano ang kaibahan yan, sir? Doon sa mga, yung iba, mga roof rack, carrier, mga ganun. Anong kaibahan nito? Kinagandahan lang po kasi sa kanya is, siyempre, number one is may takip na. So, kunyari, pwede kang magsakay ng, ang pinaka nalagay ko na sa kanya is mga 3 maleta na malalaki. Kasya sa dyan? kanya, oo. Naka-secure siya sa loob kasi naka-lock siya eh. Baliktaran din po ang bukas niya. Kahit saan pwede kang magkarga. Yung mga tent, pwede kang maglagay. Nilalagay po namin dyan yung tent pagka yung mga upuan, nandyan na rin po sa likod. Hindi ba siya mabigat? Hindi siya dagdag bigat talaga? O... Siyempre po, meron dagdag yan. May dagdag na weight siya. Pero yung may ibang brand po kasi na medyo mabigat, may magaang. Ito? Medyo magaang naman po siya kahit paano. Okay. Ako lang po nagkabit. As in, dinahandaan ko na magkarga. Actually, may roof rack yan dati. So yun lang, kinalas ko madaling araw na. Madaling araw na nga nun eh. Nag-iingay ako dun sa garahe namin. Oo. Bakit madaling Pero kaya araw naman. mo ginawa? Anong trip mo? Hindi. Gabi kasi yung trabaho namin eh. Doon talaga kami, sanay kami ng oras ng nagising ng ganun. Hindi, tsaka yun yung isa sa advantage ng may sarili kang garahe. Opo. Kahit na anong oras mong matripang magkutkot at magkumpuni, Tama. hindi nakakahiya sa mga kapitbahay. Madaling araw, narinig nila, naglalagari ka o nagpupukpuk ka ron sa parang baka mamaya may tama yung... Gusto niyo po tinapay? Ano kuya? Tinapay? Tinapay? Oo, mura lang to. Magkano po? 20. Lahat? Isa. Magkano sa'yo dun? 12 dun 8 sa akin. Tumawid ka lang! Kumita ka ba? Siyempre, Mabira ito. businessman. Businessman ka ba? Oo. Ano, may tubo naman. Wala, ayaw eh. Oh, boy payat. Kaway ka naman, boy. Agad! Ayan. Ayan, okay. Bye-bye. Sige, boy. Ingat, boy. Ayan, kung kilala niyo si Boy Payat, comment nyo dyan. Boy Payat, tumubo ka naman. Sir, pwede ko bang malaman, paano nakatulong o paano nakapag-ambag ng ginhawa ang minivan sa buhay mo at sa buhay ng pamilya? Gaya po nung sabi ko kanina, ang pinakamaganda ay yung nagagamit ko siya sa paghatid sundo sa mga anak ko sa school. Yun talaga ang pinaka-purpose niya. Tsaka syempre, since may iba kaming sasakyan, maganda talaga yung may kapalitan ka na ibang sasakyan. Lalo na kunyari, coding, ganun. Meron ka magagamit na magagamit. Pero actually, ito na talaga yung lagi kong ginagamit eh. Bihirang-bihira ako na pong gamitin yung iba. Okay lang ba yun sa wife mo, sir, na... Siya nga mismo nagseselos na dahil ito lagi yung Ito lagi mo kasama. Kung nasaan ako, alam niya na nasa garahe ako, may ginagawa ako, lagi nagdi-DIY. Ito talaga pinagkakaabalahan ko ngayon. Yung ibang mga sasakyan ninyo, nagagamit mo pa naman, pero mas madalas mong gamit to. Opo, halos parang 90% ito na lagi kong ginagamit. Bukod kasi napakatipid talaga niya. So malaking tulong sa yung gas expense nyo. Pag galing ka sa ibang sasakyan, napakamahal ng gasolina, lalo na yung mga SUV.
Dito sobrang tipid. Ang kinagandahan halos di mo nakikita bumababa yung Oo. yung sa gasolina eh. Minsan gusto ko na nga magpagas ulit eh. Kaso, Oo. hintayin ko muna magkalahati ulit bago ako karga. Sarap naman ng ganong problema. Yung, minsan gusto ko na magpagas eh. Medyo bago pa sa inyo to eh. Opo. 4 months ba? Tama? Opo, mag-performance. 4 months. Ano pa ang plano mong gawin dito? O may mga plano ka bang biyahe na gustong gawin? Actually, wala na akong gagawin sa kanya kasi maganda na po yung ganyan, stock lang siya. Talagang puro biyahe na. Ano yung mga Ayun. biyaheng na-imagine mo, sir? Si Mrs. po kasi is taga Baler, pati yung sa Aurora. side po ng family niya. Yun ang isa sa goal ko na maidala siya doon. Alam ko medyo talaga matatarik rin yung daan nun. Although alam ko kayang-kaya niya. Yung kayo nga po, di ba yung Baguio, talagang baliwala lang. Kayang-kaya. Hindi, mayabang lang talaga ako. Sige, sir. Tuloy. Yung confidence ko gusto ko ma-build sa kanya na makapagbiyahe talaga ng malayo. Napakalakas niya, wala akong masabi. Nabanggit mo na rin lang, sir, na wala kang masabi. May tatanong pa ako sa'yo. Kasi sa dami ng kinuwento mo, inisa-isa mo na kung paano siya nakaambag sa buhay mo, ano yung mga naitulong niya sa'yo, yung sarap ng pakiramdam na idudulot ni Fuji sa'yo at sa'yo yung buong pamilya, nakwento mo na. Pero sa kabila ng lahat ng yon, alam naman natin, ang dami dyan! Diyan, sa mga nanonood na yan. Ganyan ang itsura. Ganyan. Yung parang mukhang, basher. Basher. Oo. Ayan, ganyan yung itsura. Hindi na yuniwala sa minivan. Ayaw nila sa minivan. O kaya yung iba, nagdadalawang isip kung kukuha sila ng minivan o hindi. Sir, bibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Kausapin mo. Kahit yung mga nagdadalawang isip na lang. Kasi yung videographer, si Jumbo, nagdadalawang isip pa rin yan kung kukuha siya ng minivan. So, kausapin mo sila ngayon, sir. Ano masabi mo sa kanila? Bali dun sa mga nagdadalawang isip, lahat po accessible po lahat sa lahat po ng parts kung yun po ang issue ninyo. Yung aircon po is malamig, wala po akong masabi. Yung lahat po ng impormasyon, lahat sa kanya, available din po. Kaya nga po lahat online, pwede nyo nang mai-access. Kalimutan po natin yung sinasabi na surplus siya is yung quality is hindi okay. Tandaan po natin, ito pong sasakyan na ito, galing din Japan. Yung mga parts po niyan, yung maintenance is napaka-stricto sa Japan bago pa po yan makarating dito. Lahat naman po available kung sakaling magka-issue po kayo sa ibang parts. Naiaayos naman po lahat yan. Gaya rin po ng ibang sasakyan, hindi lang po siya. Kaya wag na po kayo mag-atubili. Sana po palakihin po natin ang community natin may mga minivan. Actually, yung misconception ng dahil yung minivan siya dahil surplus, mas sirain siya, may parts na laging nagkakaproblema. Hindi po. Kahit anong second-hand po na sasakyan, nagkakaroon po ng issue. Tama yun, no? Tama yung sinabi ni sir. Oo. Hindi kasalanan ng minivan yun. Huwag nyong isisi sa minivan kung nasisira yung mga sasakyan nyo. Ikaw, boy, ano masasabi mo? Yung mga nang-aaway sa minivan, ano masasabi mo sa kanila? Awayin nyo sila kasi para mas maraming views. Well, tama naman yun. Kaya nga ginagalit ko sila eh. Ano? Naka-record ba ako? O ano? Diba? Ayos ba yun, sir? Ayos na ayos. Tayo, sir, tayo yung tinig. Kumbaga, nagkaroon tayo ng ganitong platform. Ginagamit ko to para magkaroon ng awareness yung mga wala pang alam. Opo. Ano nga ba ang pakiramdam o anong naitutulong ng minivan sa buhay natin? Diba? Kaya nga, itong mga buhay minivan na episode, hindi ko tinatakil dito yung technicalities. Yung specs, makina, yung mga ganon. Hindi. Ang tinatakil natin dito yung totoong buhay ng mga minivan owners. Paano natin siya ginagamit? Bakit tayo nagkagusto? Ang nakakapagtaka is yung kung sino pa yung mga strong opinionated sa minivan, sila yung walang minivan. O ano? English yun, boy. English yun! Ang galing mo talaga, GL! Bakit? Re-research ko sino yun. Sino ka? Yung mga strong opinionated nga, sila pa yung walang minivan. Totoo Mas yan. makinig sila dun sa mga meron ng may minivan, Oo. yung talagang kwento talaga nila. Actually sir, kayo, I'm sure na-experience nyo yung minivan owners is napakaganda. Lahat nagtutulungan, lahat kasi nasa minority tayo eh. Oo. Yung ang nakakatawa is pagka may bagong invention, sinishare nila instead na itinatago nila. Oo. Yun ang pinaka maganda sa community na to. Parang akala mo magkakakilala kagad lahat. Kayo kagaya ngayon sir. Oo. Ngayon lang kita nakausap pero parang feeling ko kapatid na kita. Uy! May pera!
Nandito na tayo sa punto kung saan ako ay may binibigay sa aking mga nakakapanayam dito sa Buhay Minivan. Pero gaya ng dati, alis muna ako kasi naiwan ko. Kukunin ko lang kay Bukbok. Yan ka lang sir, mag-aalis ha. Sige po. Okay, so ito na sir, yung mama ko, ito nakalagay mama ko eh. Ayan, ito yung ano namin, parang pinagsama-samang ano yan, mga brand, mga tindahan namin. Ayan, so Mayor Mayora Company, parang ganun. Ayan, parang ganun yan. Ito sir, ay tinda namin sa Isa Snack, mga frozen na siomay. Ayan, so dito lang yan sa Isa Snack sa Unit 11, Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Ayan, frozen siomay to sir. Sana mahilig ka sa siomay. Mahilig ka ba sa siomay? Sobrang hilig po talaga. Yun, parang gusto mo pang humingi pa ng isa. Okay, so ito sir ay Buhay Minivan exclusive na keychain. Galing naman to sa mga kaibigan natin kay Neil. Tapos ito sir ay ang Buhay Minivan t-shirt. Pero ayan, dahil na-feature ka sa Buhay Minivan, ito yung Buhay Minivan exclusive na t-shirt. Ayan, available naman to online pero Buhay Minivan lang dahil yung exclusive version ay exclusive lang sa mga na-feature sa Buhay Minivan. Ayan sir. Sa wakas. Ano, ba't Feeling ko, parang graduation eh. graduation ba? Ayan, magkamay tayo. Ayan. Ano ba? Ayan, hawakan mo to sa kaliwa. Ayan, hawakan mo sa kaliwa. Tapos, tingin ka ron. Ayan, sir, baka gusto mong i-promote yung ano nyo, kung may page kayo, channel nyo. Sige na, imbitahan mo sila para baka tumawid sila dun. Opo, para dun sa may mga baby na dyan, yung mga toddlers, yung mga nagde-develop. Meron po kami YouTube channel, yung Summer Tale Sensory. Sana po ay panoorin ninyo yung mga videos namin doon. Tsaka po meron po kaming kumpanya, IT company po, Mailtech Marketing Services. Check nyo po yung mga may kailangan po ng trabaho. Sir, muli, maraming salamat sa'yo at nagpa-unlock ka. Naku, Alam ko, hindi ganun kalapit ang San Jose del Monte, Bulacan dito sa Valenzuela pero pumunta ka pa rin. Maraming salamat sa'yo. ako po ay nagpapasalamat actually sa inyo. Ako po talaga yung karangalan ko po na ma-interview ng isang Mayor TV. Nag-iisa lang yan, nag-iisa lang. Uy, ano ka ba? Nag-iisa lang talaga yan. Oo, nag-iisa lang ngipin. So muli, ito pa rin po si Mayor TV, kasama ko rito, si Sir Ed. At nandito ang kanyang minivan na si Fuji. Si Boy Payat, isasama ko na rin dito. Ayan. At kaming lahat dito, ang masabi lang namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan! At isa na namang kwento ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay natunghayan natin ang Buhay Minivan story ng ating kaibigan na si Edison at ang kanyang minivan na si Fuji. Ayan. Galit yung mga aso rito. Di sila sanay sa Fuji. Ang Fuji ko kaya, di ba? So ayun nga, ang ganda ng Buhay Minivan story natin ngayon. Siyempre, gaya ng madalas kong sinasabi at madalas nyo rin na na-realize, no? Kada Buhay Minivan story, magkakaiba talaga yan. Hindi porke magkaparehas kayo ng unit, magkaparehas na kayo ng kwento. Hindi porke magkaparehas kayo ng kulay, parehas na kayo ng gamit sa inyong minivan. Kita nyo yung kwento ni Edison at ni Fuji. Kakaiba na naman, bakit? Dahil, dun pa lang sa pagkuha ni Edison ng kanyang unit, medyo unusual na. Bakit? Kasi nga, di ba, parang nakaredy na yung ano niya, nakaredy na yung pambayad niya, kailangan na lang niya. Huwag daw bibili ng minivan. Nakaredy na yung pangbayad niya, pero hindi niya mahanap yung unit na gusto niya, di ba? So, ang nangyari nga daw, nag-post siya sa isang group, naghanap siya ng builder, na sabi niya, ready na yung pambayad niya. Mula doon ay nagkausap sila ng kanyang builder, nagkasundo, at yun na, tinuloy na nila yung kanilang transaction. Very unusual dahil ang kadalasan nangyayari talaga, yung buyer yung kukontak dun sa builder. Pero dun sa case ni Edison, ni Ed, basta yan, si Edison, si GL, yun nga, baliktad. And ang na-realize ko doon, sobrang confident nung builder niya para magpresenta na ako nagagawa niyan. Kaya ko mag-provide ng unit para sa'yo. So isang palatandaan yun, yung builder na makukuha mo, talagang confident siya sa gawa niya. At hindi lang yun, di ba? Kaya nga nung kinuwento kanina ni Edison, meron na rin siyang ibang mga sasakyan. Pero kahit na may mga sasakyan na siya, pinili niya pa rin na kumuha ng minivan. Dahil meron nga daw kakayanan at katangian ang minivan na wala doon sa mga existing niya na sasakyan. Ang init
Dito tayo. And marami naman na tayong nakausap na ganyan, na meron na silang sasakyan na existing, pero pinili nila na kumuha pa rin ng minivan na magagamit nila para sa mga ibang gawain na hindi kayang gawin ng mga existing nila na sasakyan. Isang patunay na naman mga kaibigan na meron talagang taglay, nakatangian, kagalingan, kagwapuhan, kapangyarihan ang mga minivan. Bakit maiisip ng isang tao na kumuha ng minivan kahit na meron na siyang iba't ibang klaseng sasakyan? Meron na siyang sedan, meron na siyang SUV. So ang ibig sabihin, meron talagang something ang minivan na hindi natin ma-explain, na parang gustong-gusto natin siyang makuha. So napakagandang realization na naman, no, para sa ating Buhay Minivan episode ngayon. Pinapaalala sa atin na kahit na marami ka ng gamit, kung meron kang pangangailangan na hindi kayang i-provide yung existing mo na gamit, wag mong ipilit. Kung mapag-iipunan, kung mapagtatrabahuhan mo naman para makuha mo kung ano yung sasakyan na makapagbibigay sa'yo ng pangangailangan mo, gawin mo. Magdoble trabaho ka, mag-ipon ka, at magsumikap ka para makuha mo yung gusto mo at yung kailangan mo. Diba? It was a very nice realization. Napakagandang episode na naman ng Buhay Minivan ang ating nasaksihan. At ikaw, kung meron kang minivan, gumagawa ka ng minivan, gumagamit ka ng minivan, nagbebenta ka ng minivan, o ginagamit mo ang iyong minivan sa iyong buhay at kinabubuhay, ay pwede kang ma-feature dito sa Buhay Minivan episodes natin. Wala kayo ibang dapat na gawin kung di mag-comment na dito sa video na to kung saan mo man to napapanood, o di kaya para mas mabilis ay mag-message ka na sa aking Facebook page para mas mabilis natin mapag-usapan kung saan, kailan at kung paano tayo magkikita para maisut na natin ang Buhay Minivan episode na ikaw naman ang magkukwento. Siyempre maraming salamat ulit at shoutout sa Iza Snack. Ayan, ang dami nilang pinamigay. Yung nakaraang episode, nagpamigay sila ng frozen siomai. Ngayon may pinamigay na naman sila. So puntahan niyo po kami dyan sa Iza Snack. Located kami sa Unit 11 Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Tapos yung ibinigay natin na t-shirt ay galing naman po yan sa Aprobado. So pwede nyo orderin yan sa Lazada, Shopee, TikTok. Order na po kayo. Lahat po ng mga designs na available ay makukuha nyo dyan. O kaya pwede rin kayo mag-walk-in sa Iza Snack. At gusto ko lang din po ikwento sa inyo, no, na pwede na po kayong mag-join as member dito po sa YouTube channel natin. Makakapanood po kayo at makakakita kayo ng mga exclusive content na exclusive lang para sa mga members. Kaya nga exclusive eh. So dyan sa may ibaba, may makikita kayo dyan na subscribe tsaka join. Kung kaya nyo i-click parehas, i-click nyo na parehas para sure na magiging updated kayo sa content man o sa mga exclusive content na ipopost ko. At ipapaalala ko ulit sa inyo na 2025 na, at ngayon 2025 ay meron tayong mission, at yun ay makapagpamigay ng 2 minivan. Alam nyo na yan, napanood nyo na yan. So paabutin nyo na po ng 600,000 subscribers itong YouTube channel para makapagpamigay tayo ng isang minivan. At pag umabot tayo ng 1 million followers sa Facebook, isa na namang minivan. So 2 minivan ang posible nating mapamigay ngayong 2025. So this has been another episode of Buhay Minivan mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV. Wala po akong kasama ngayon kasi ibang araw na po ito. Ako lang po mag-isa nandito. Si Bukbuk ay nandito po sa loob ng garahe. At ang masasabi ko lang po sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Huwag kang bibili. Ha? Sabi ko sa'yo, magstay ka muna dyan. May mapapanood ka pa sa dulo. Pero bago tayo umabot dun sa dulo, i-outro mo na yan, Sisi. Okay guys, ang date ngayon ay January 26 at ang oras ay 5:45. Bigla ako nag-set ng mini meet-up para sa buwan ng January. Kasama natin dito si Sir Theodore. Good afternoon sa inyong lahat. First time nagpakita, isa sa mga pinakaunang episode ng Buhay Minivan, si Marvin at ang kanyang minivan na si Wagi Wagi, andun kulay itim. Quality. First time nangyari to mga kaibigan. Wala pa siya sa GC ng Buhay Minivan exclusive pero present na siya sa mini meet-up si Sir Ed. Magandang hapon po. Ayan, malamang naka-upload na yung episode niya. So, habang napapanood nyo to, legit na member na siya ng Buhay Minivan exclusive. Ayan yung minivan niya, si Fuji. Tapos, meron pa ritong sumama. Wala naman siyang minivan, pero nagdadalawang isip siya kung kukuha siya ng minivan. Huwag kayong bibili ng minivan! Bakit wala kang pera? So, ito lang, simpleng kwentuhan lang, simpleng kita-kita lang. Ang adhikain ko, ang plano ko sa Buhay Minivan exclusive, every month may kita-kita. So, wala pang palya yun. Nagkagulatan na patapos na pala yung January. So, nambigla na lang din ako na tara, set na natin ngayon yan. Ewan ko kung may mga darating pa. Kung meron pang darating, may kasunod pa to. Pag wala na. Okay, humabol si Saldi. Eto pa, isang humabol.
Si Alvin, January mini meetup mga kaibigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si YT nandun. Ayan si YT. So, parang 7 kami ngayon bago mags niyan, guys. So, okay, hindi pa pala tapos ang pagdating. May dumating dito na hindi minivan. Ayan, pero kaibigan natin to, si Sir Edwin. Sir, kaway ka naman, sir. Ayan. Okay, may humabol pa rito. Hindi siya naka-minivan. A promise is a promise. Ayun, salamat tol. Maraming salamat sa pagbisita. Hanggang sa susunod na pagkikita. Ongoing, may konting ano rito, mga discussion. Saktong-sakto, may dumating na teacher. Ako nagma-masterclass si Sir Edwin din. Oo, may konting discussion lang tol tungkol sa cooling system. Alam mo ba kung bakit ganon yung mga sasakyan sa Japan? Bakit? Hindi ko rin alam eh. Narinig ko lang doon. Oo, yun yung sinasabi niya. Oo. Ay, ibig sabihin, ganun yung mga mini meetup natin. May knowledge. Tama. Tama tol, di ba? Tama. Oo. Kaya yung mga hindi pumupunta sa mini meetup, hindi kami nawawalan. Tama. Hindi ko alam kung kayo, pero definitely hindi kami. Tama. Okay, kagaya ng palagi nangyayari, lagi naman kaming merong early bird price. So, ang aking early bird price ngayon ay ito, Namprick. Ayan, available dito to sa Isa Snack. So, walk in na kayo. Ang early bird natin ngayon ay si... Sir, early bird ka. Namprick, para sa'yo. Salamat po. Ayan. Dalawa na to. Dalawang Namprick mo? Hindi, umorder po ako eh. Order ka? O, di yan, dalawa na. Maraming salamat po sa Namprick at saka kay Mayor Team. Ayan, alright. Maraming salamat. Wala kaming intention na mag-early bird. Kaya lang talagang kami pa rin. Maaga kayo. Hindi, actually, ang pinakamaaga dapat, ito, si Ed. Kaso, technically, hindi pa siya kasama sa GC eh. So, ayan, syempre, ang magiging early bird, ayan, si Sir Theodore. Salamat po. Okay, so sa susunod na mga mini meetup, ngayong February, meron ulit. So, yun na, tapusin natin itong video na to. Let's go, maraming salamat, Boy Minivan Exclusive.